Amen. Sino isang ilong lang ang gumagana? Praise the Lord. Praise the Lord. God is really good. No? Kahapon binanggit ko sa praise and worship team ang buhay ni Jacob. Ang buhay pala ni Jacob is hindi masaya. Sino bang masaya sa buhay nila? Taas yung kamay. Taas nyo! Sino ang galit sa buhay nila? Oh, meron tao na hindi masaya, di ba? Yung parang nagsisisi sila, bakit pa ako pinanganak sa mundong ito? Sino ang ganon? Taas yung kamay nyo! Ayaw nyo? Praise the Lord. Si Jacob, sabi niya, maikli lang daw ang buhay niya at mahirap pa. Now, but the good thing about the life of Jacob is, yung kahit na mahirap yung buhay niya, he spent his life worshiping God. So, kayo, ilang taon na ba? Meron na ba 40 dito? Sino 40 pataas? 39 below. Praise the Lord. Ano bang average na buhay na tao daw ngayon? 80, no? So, kalahati na tayo. Praise the Lord. Mayroon pang kalahati. Si Jacob, nabuhay siya ng mga 110 years. 110. Ewan ko kung ilang taon yung genki siya, ilang taon yung hindi. Pero sabi niya, maikli ang buhay niya at mahirap. No, but at the end of his life, yung nakaano na lang siya, nakatukod. Nahirapan na siyang tumayo, but even in that part of his life, he still worshiped God. So sana ganun din tayo. Maalala niyo yung mensahe natin last Sunday? Ha? Na-apply niyo ba sa buhay niyo? On that Sunday night, nag-usap talaga kami, lahat po pamilya. What are the things that we need to do as a family? At nag-agree yung mga bata, sabi nila, yeah, we need to get rid of those things na ibang inaagaw ang pagkilos ng Panginoon sa buhay nila. So, sabi nila, we should, cut the time of gadgets and internet. We need to spend more time in improving ourselves. Si Kyojen, mahilig siya magbasa ng libro, pero yung Archie, alam niyo, kilala niyo ba si Archie? Sabi ko, Archie is good, but he's entertaining us. Sabi ko, if you want to learn more things, you need to read good books. Okay? Sabi niya, listen to good music. Do you listen to good music? Amen. Yeah, so we should do that sa buhay natin. And we should get rid of those things, di ba? Total cleansing. Sino na ba ang may ginawa na para linisin ang buhay nila? Are you working on that? Or sunod, next month na? Next month na. Mahirapan tayo na yan. Kung hihintayin pa natin ang next month, nako ba? How about baka next week tayo atikihin ng bomba? No, maybe too late. Yan, 1 Peter 5:8. Sabi dito, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Diba, naghihintay lang si Satanas na hindi tayo alert. Okay? Sa 24 hours na meron tayo sa isang araw, anong oras yung pinaka-hindi tayo alert? Ha? Anong oras yun? Gabi? Okay. Halimbawa yung sa araw, from 8 to 5, anong oras yung hindi tayo alert? Pagkatapos mananghalian, di ba? Yung busog na busog tayo, hindi tayo alert yan, no? Kasi feeling satisfied tayo. No, gusto nating matulog, mag-relax, di ba? Mga bandang alauna, 1:30, hindi tayo alert yan. Panain tayo ni Satanas, hindi tayo makailag, no? Kasi inaantok tayo. Right? Even in those times, na merong mga panahon o oras talaga hindi tayo alert. Na yun ang hinihintay ni Satanas. Diba? Pinanggit ni Ate May kanina, napapasalamat siya na for those prayer warriors waking early at night. Oh, sinabi niyo kanina, yung gabi, yung natutulog tayo. Yun yung panahon na aatake ang mga magnanakaw. Right? Yun yung mga panahon na papasok yung mga masasamang tao.
Pati para si Satanas, yun ang mga ginagamit to attack us. Sino ba dito naka-experience ng mga may demonyo sa panaginip nila? Na-experience niyo yan? Yes. Yung mga hindi kayo makagalaw, hindi kayo makapagsalita. Pero narinig ko sila. Yeah, those are the times that the devil attacks us. Mga panahon na hindi tayo, parang gusto nating may gagawin tayo but we can't. No? Hindi makapagsalita. Oo, di tayo makagalaw, di tayo makapagsalita. Even when we are sleeping, akala natin safe tayo. No? Di ba, nakarang linggo, yung mga tao party-party lang, akala nila safe sila. Di ba, tayo patulog-tulog lang, akala natin safe tayo. Even in those times that we were sleeping, Satan can attack us. Diba? Kaya sabi, di ba, maalala niyo yung sinabi ni Jesus sa mga disciples niya, "Uy, ayan kayo, natutulog na naman kayo. Gumising kayo at mag-pray kayo. Di ba? Lest you fall into temptation. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." Now, if we connect this to our lives, kailan pinaka-weak ang isang Kristiyano? Pag mayroong mga problema. Sino ba dito nanghihina pag may problema sila? Taas yung kamay nyo! Sino dito ang nanghihina pag masaya sila? Meron ganon. Di ba? Yung wala pang pera, nakikita mo sa simbahan. Yung mayaman na, wala na sa simbahan. Di ba? Meron mga taong ganon. Meron namang mga taong pag maraming pera, nasa simbahan. Di ba? Pag wala ng pera, wala ka na, hindi ako mahal ni Lord. Diba? Meron mga taong ganon. Diba? So, anong klaseng tao kayo? When are you the weakest? Diba? Yung mga taong masaya sila, they are the weakest. Yun ang atikihin ni Satanas. Bigyan ko to ng malaking bonus. Bigyan ko to ng maraming overtime. Diba? Kasi marami na silang pera, hindi na sila nagpo-pray, hindi na sila nagsisimba. Right? Yung mga taong weak sila pag walang pera, ay tanggalan ko to ng overtime. No? Diba? So wala ng pera, ay hindi ako mahal ni Lord. No? No, Satan is waiting for us to be weak. Tapos, atakihin niya tayo. Now resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Nabanggit nyo na Ate May kanina, she is feeling that she was alone. Sabi dito, the rest of the world is suffering like that. Diba? Siguro iba't ibang panahon, iba't ibang sitwasyon, but everyone is suffering these kinds of struggles. Nobody is safe. Ibig sabihin ito, elder ka, pastor ka, nobody is exempted. Bagong Kristiyano ka, you are not exempted. Everybody will go through the same suffering. Paano pag lahat tayo feeling alone? Then we will really be alone. Right? And it's a good thing. No? Nagpapasalamat siya that she is victorious. But that's what Satan is whispering to us, that you are alone. Diba? Nakapangihina when you're alone. Meron tao masaya when they're alone, right? Sino ang mga tao ito? Ako masaya po when I'm alone. Yeah. Yes, finally, I'm alone. Pero meron mga tao malungkot, no, I'm alone again. Iba-iba talaga, no? But we are suffering the same struggles. Now, let's talk about bunkers and forts. Alam niyo ba kung anong bunkers? Sino ma-idea? Lagay ng pera. Lagay ng pera? Hindi lagay ng pera yan, ha? Oo, taguan, ha? Bunker. Biro lang si Ray. 50%. Bunkers. Okay, let's talk about na, ano yun ngayon, parang widely, spread yung bunkers ngayon because of what's happening, no? Maraming gera nangyayari sa mundo. Ako nga rin ngayon ko lang ngayon ko lang na-encounter yung word na yan, no? Meron pa ng ganito. Totoo yun, no? Taguan. Okay? Bunker. Hindi, taguan ng pera. Okay? Ginagamit nila ito sa panahon ng gera. Yan. Okay?
They dig under the ground. Ano? Gagawa sila ng parang tunnel. No? At doon sila magtatago. Para pag may giyera, they can hide. Okay? Iba't ibang sizes yan. Merong masyadong maliit na isang tao lang talaga ang kasya. Meron namang ganito, parang merong ano pa, mga kama. Okay? But ang purpose nila is yun, tago. Safety. Patago. Para hindi makita ng kalaban kung saan sila nagtatago, di ba? These are bunkers. Okay? Now you know. Okay. So let's connect it to our spiritual life. Alam niyo ba ang kasalanan? Si Satanas, ang una niyang diskarte ay gumawa ng bunker sa buhay natin. A little hint of sin, a little show with a little bit of struggle and shame. Gets niyo? Konti lang muna. Paunti-unti, ano ba yan? Naguhukay, no? Naguhukay si Satanas dyan na pwede niyang taguan. Okay? Ng mga maliit na kasalanan. Diba? Yung mga kasalanan na paminsan-minsan nagagawa natin, no? Paminsan-minsan nagsistruggle tayo, at pag nagawa natin, nahihiya tayo. Mga kasalanan ganon. Bunkers. But nevertheless, it is a part of Satan's strategy. Meron ba ganon sa buhay ninyo? Siguro lahat tayo meron. Yung bang nakatago dito sa loob natin? Paminsan-minsan, diba? Naglalasing ka. Paminsan-minsan lang naman. Diba? Paminsan-minsan, sumusugal ka. Kami ni Pastora, pag nakarating kami sa medyo malayo na, tapos nakita kami ng loto, sabi namin, wala nang nakikilala siguro. Oo, talaga kami. Sabi ko, try kaya natin. Sabi niya, huwag na, baka pagpunta natin, yun pa yung time nasa sabog yan. Yeah. Pero alam niyo, there are people like that, right? Ginagawa nila pag walang nakakita kasi nahihiya sila. Di ba? Yun yung bunkers ni Satanas. Meron, but you are ashamed to show it. Diba? You are afraid to show it. Kasi konti pa lang eh. Meron kang struggle. Diba? Pag nakita ka ng online sabong, may struggle ka. Tataya kaya ko. Di ba meron mga tao walang struggle, di ba? Sanay na. Oo. Meron mga taong sanay na. Meron din mga taong hindi talaga nila ginagawa, di ba? So walang struggle. Diba? When Satan is, kung meron nang natanim si Satanas dyan na konti, diba? Meron ka ng konting struggle. Diba? That is the bunker. Nakukonsensya. Paminsan-minsan, no? Konsensya. Diba? Pero pag pupunta sa simbahan, parang wala, no? Wala tayong nakita. He is a real Christian when he comes to church. Kasi nakatago yung bunker ni Satanas. Hindi makita. No? Parang wala. Okay? Let's talk about these things. Ito, masakit to kasi nangyayari sa buong mundo. Ano makikita niyo sa picture na yan? Ha? Batang lalaki yan. Batang lalaki. No? Nakadress? Yeah, wearing a dress. Alam niyo anong caption yan? Ang pinaglalaban ng mama niya. Sabi niya, let's make it normal that boys can also wear a dress. Normal ba yan? Siguro, kung sa lugar niyo na walang ibang makitang damit talaga, no? That's normal. But now it's not, right? It's not a cloth for boys, right? Dress and skirts are for girls. Diba? Anong ibig sabihin niya? Batang-bata pa, no? The mom is training the child na okay lang na ganyan. Sa inyo, okay lang ba? Are you having doubts right now? Okay.
Ay, Mga vicious addict. May bisyo, mga addict pa. Starting with this little ones. Little by little. May nakita na kayo, Kristiyano, sa kumbini, nabibili ng sigarilyo. May nakita na kayong gano'n? O sige. Paglabas niya ng kumbini, nakita niya kayo. Naninigarilyo siya. Nung nakita niya kayo, tinago niya. Nandito si Pastor! Nandito si Ray! Patay! No? That's true. No, nahihiya pa sila. Right? Natatakot pa sila na baka mabisto sila. But they are doing that. Pag walang tumitingin, akala nila walang nakakita. Diba nabanggit sa akin ni Pastora, last week daw, naging lesson ng young people ang fornication. Alam niyo ba ang fornication? Involving in immoral acts. Diba? Sex before marriage. Diba? Porn. Alam niyo ba ang salitang pornography? Huwag na kayong mag-kunwari. Diba? Pornography. Diba? Pag magkasama kayo, he's a holy man. But when he is alone, he is addicted to pornography. Diba? Alam niyo yung mga mag-shota ngayon, hindi dadaan sa may ilaw. may Doon sila dadaan sa madilim. No? Kasi doon sa madilim, they can exercise fornication. Diba? Doon nagsisimula yun. Right? Until you become addicted to those practices. No? Mga addicts. Right? Saan nagsisimula ang droga? Hindi yun basta-basta na maging addict ka, sabu ka agad, right? Magsisimula ka sa pakunti-kunti. Until you become addicts. Pero yung diskarte ni Satanas, bonkers. Okay? Uy, tumago sa likod. Wait. Okay, the next picture is yung may hikaw dito. Ay, hindi dito, sa bibig pala. Sa bibig. Pag mahikaw ka sa bibig, anong imahe ng taong yan? madumi. Yeah, naturally, yung tingin natin sa tao na yan is addict or rebellious. No, kasi hindi normal, parang hindi ka dapat na sa bibig ilagay ang hikaw. No, dapat ang hikaw dito sa tenga. No? Yun ang mga pinapauso ng mga emo, right? Emo ba tawag sa kanila? Yung iba sa dila. No, yung iba sa dila na, dito na sa kila yung iba. Sa puso, di ba? Sa ilong. Dito na. Di ba? Di ba? Nagsisimula sila dito sa bibig. Isa lang muna. Hanggang dalawa na. Hanggang sa dila na. Ilong. Di ba? Mga diskarte ni Satanas, pakunti-kunti. Ayun! Ba't nito? Ayan, ano yan? Ala, nagpapansa ko ng ganyan. Ayan, when you wear those kind of pants, no? You're kind of showing, no? Na parang rebelde ka na, parang hindi. That's actually true, right? Na parang lumalaban ka sa fashion. That's actually true. No? Parang gusto ipakita na astig ka. Diba? Aminin natin. Okay, ito ang picture of transgender. Does this look normal? Yes or no? This is actually a girl. A very cute, beautiful girl. Girl dressing up. But does this picture look normal? Yes or no? Yes or no? Yes. Normal. Yes. Yes. It looks normal. Actually, we have accepted it as normal. Pero wala pa akong nakitang babae wearing this, acting like a girl. Have you noticed it? Yeah. She is a girl. Look, when she wears a skirt, she acts like a girl.
She's really a girl. The moment she wears this, she stops being a girl. She starts acting like she is a boy. Meron ba kayo nakitang sumusuot ng ganito na pahinhininin? Wala, di ba? Pag nasuot na ito, tatumbling-tumbling na yan. No? Gugulong-gulong na yan. May ipagbarilan na yan. May ipagsuntukan na yan. Lalaban na yan. That's true. And the worst thing is, we have accepted this as okay. Nakakatakot, but it's true. No, the way na naghukay ang kalaban natin inside our lives. Di ba nung una, nung lalaki na pinasuot ng skirt, parang, wow, teka lang, mali yan. Pero nung ang babae na nagsuot ng damit ng panlalaki, okay lang. Cool. Fashion. Alam niyo ba anong tawag dito? Caption dito, hindi ko na nakikita. Alam niyo anong caption dito? I-search niyo sa internet. Tomboy fashion. Alam niyo anong tomboy? Lesbian. Ang lesbian, hindi naman ano yung lesbian. No? Parang lesbian is a girl liking a girl. No? Tomboy is a girl who wants to be a boy. That's scary, right? Nung nabasa ko yung caption, this thing is scary. Pero kung walang caption, this thing is cool. See, that's how Satan works. Kinakatakot is naapektuhan na tayo. No? Natanggap na natin na okay lang. Di ba nabanggit ko sa inyo dati, yung, once na alam mo yung diskarte ni Satanas, once na sa panahon ng magde-devotional ka sana at nahawakan mo yung cellphone, you will feel the spirit right away. No? Ay, nalalaroan naman ako ni Satanas, no? And then you turn it off. No? But we are unaware. Hindi natin alam na naloko na tayo ni Satanas. No? Akala natin, okay lang. No, okay lang pa. Nagsusmile pa rin ang Panginoon sa atin. Okay? Well, that's not true. I hope, no? The Lord is moving in our lives right now and He will open our eyes to what Satan is doing. I hope that we will not allow this in our church. Pwede bang mag-skirt ang mga praise and worship leader dito? Mga lala. Si Rayan. Matatanggap niyo pag magpalda si Rayan dito? No! No, right? No. But the truth is, diba, for the past years, matatanggap natin pag yung backup magsusuot ng ganito dito. Right? And that is true. Anong masamang balita doon? No? Na-infiltrate na tayo ni Satanas. Okay lang. Okay lang. Basta. Normal na yan. Oh, yan pala. Sinulat ko pala. Tomboy fashion. Ayan. Ano yan? Ha? Yan ang mga post also after election, diba? May ink na yung kuko. Now, slowly, dahan-dahan, no? Satan is introducing yung pagnanakaw. Isang example lang ito sa maraming mga examples, no? Nag-share nga si isang kapatid natin, no? Yung pamilya na struggle kasi napagbintangan na, ano ba yan? Bumili ng boto. Ano? Bumili ng boto. Uso yan sa Pilipinas, right? Uso yan, uso. Ang mga galit ba kayo pag bigyan kayo ng 500? Sino mga galit dito? No! No! Di ba? We say thank you. Right? Salamat, Kapitan. Ikaw na ang Kapitan ko. Di ba? Diba? Yes. Yes, because the problem with the world is we have accepted it already. Natanggap na natin. Wala na tayong magagawa dyan, Pastor. Pasalamatan na lang natin yan. Blessing. Oh, blessing. Natawag pa natin yung blessing ngayon. Diba? Hindi ko na may 1,000. Diba? Ang masama niyan, pati Kristiyano, parang naghihintay na. Kailan ba kaya darating siya? Diba? We are not condemning it anymore. Diba? We are waiting for it to come.
Nakikita nyo anong ginawa ni Satanas sa buhay natin, di ba? Parang pangit, no? Pero, di ba? Nagtatago, but it's there. It's there. Slowly, no? Nung una, 500 lang. Pag binoto mo yan, hindi natin alam anong gagawin niya, kung ano nang bibili niya. Di ba? Thieves. Okay? That's what Satan is doing. Sa church, you know, when do we become a thief? Sa loob ng simbahan. Meron ba mga magnanakaw dito sa simbahan? Ano bang ninanakaw niyo? Yung mga gulay na dyan. Ingat kayo, huwag kayo patawa-tawa dyan, baka bigla na lang kayo makulong. No? Kung basahin niyo Malakay chapter 3, many people, many Christians are thieves. Why? Sabi na, when do we rob God? No, when you don't give your offerings and your tithes, you rob God. Diba? Baka magalit kayo sa akin. That's actually in the Bible. Akala natin okay lang. But slowly, we are stealing from the Lord. Satan is telling us, it's okay. Maintindihan ng Panginoon. Naghihirap pa tayo. O nakaluwag-luwag na. That's actually good, right? Okay lang yan, Pastor. Nagsisimula pa lang tayo. Pag nakaahon tong negosyo natin, sigurado yan. Buo tayo. See what Satan is doing. Right? Let's read this together. Go. Get rid of sin before you like it. Laugh with it, live with it, and love it. Diba? Pagkwentuhan kami dati, sabi nila, dati pastor, nagiinom kami. Nagiinuman kami. And what is your reaction? Nagtatawanan lang kayo, right? Tinatawanan nila parang you don't condemn it. Diba? You don't reject it. Tinatawanan nila. That's the danger of sin, right? And then you live with it. Because it's fun. No, nai-enjoy ka. No? You live with it. You do it. That's the danger of sin. Meron kaming kasama, actually sa Bible school, no? Naging classmate namin sa Bible school. Nung una-una, he is a good boy. And meron mga loko talaga, no? Kahit sa Bible school na, dala-dala pa rin yung mga kasalanan nila. Dala sila yung mga DVD na porn. Panoorin natin ito. Hanggang naging addict. No? Yung una, ganun-ganon. No? And then later, he laughed with it. Okay, nanonood naman kayo dyan. No? And then he liked it. And then he lived with it. Hindi niya na kaya. Naghahanap na. Finally, he loved it. That's what sin is doing in our lives. Dapat ingatan natin, no? Buhay natin. Okay pa ba kayo dyan? Now let's talk about forts. The fort is different. How do we describe a fort? Hindi na ngayon nakatago. A fort is something big. Something that everyone can see. Something that you can be proud of. Alam niyo ba, when Satan is doing in our lives and we don't stop him, he will make a fort in your life. When does this happen? Ayan. When there's no more shame and hiding. No, there is pride in living in sin. Wala nang hiya, wala nang takot. Andyan si pastor, okay lang. Yung iba, meron akong classmate na pastor. Alam niyo anong greetings nila sa pastor? Pastor, inuman tayo. Huh? Yeah. There's no more shame, right? No more hiding. Pinagmamalaki pa nila, Pastor, ganito karami ang naiinom ko sa isang araw. There's no more shame, no hiding. There's actually pride in doing it. Diba dati, nagtatago pa, tataya sa loto. Ngayon, proud na.
Alam niyo ba, Pastor, itong bahay ko? Dahil sa loto yan. Ba't di kayo tumatawa? Parang may tinatago kayo. Hindi pa kami Ano tumatawa. ba kayong bahay? Nagtataya pa ba? Hindi pa kami tumayawa. Diba? May problema na kung hindi na tinatago, right? He's actually proud of it already. Pastor, bili tayo ng bagong drums. Nanalo ako ng 10 lapad. Saan ka nanalo? Casino. There's pride. Ganyan mangyari. If you don't stop sin, diba? You like it, and then you love it, and then you become proud of it. Diba yung mga addict, they are proud of it. They are proud of it. Na-addict sila. Ilan yung kaya nilang, ano ba yan? Hititin? They are proud of it. Hay na hay. Ay, hindi mo kaya yan. Ako ganito. Alam, tingnan niyo yung mga nangyayari sa mundo ngayon. Gay people are no longer hiding. They are proud of it and they fight for it. Transgender, they are no longer hiding. They are proud of it and fighting for it. That's the danger of sin. Mga magnanakaw, meron kaming kasama sa simbahan doon siya, Pastor, pasensya na talaga. Hindi ko muna kayang mag-serve sa church ngayon kasi gusto kong magpolitiko muna. Alam niya. But they still do it. Kayo, meron ba kayong fort sa buhay niyo? Ha? That you're proud? That you're doing it? Diba? Mga proud addicts, proud rebels, proud transgenders, proud gays, proud thieves. This is dangerous. If you allow Satan, if you allow sin to make a move in your lives, this is what will happen. Nag-uumpisa sa pantalon. Nag-uumpisa sa t-shirt. Hanggang nabuhok na. Lalaki na talaga. And then you become proud of it. Diba, meron ka din mga naririnig natin, ay, hindi ako nagtatights. They're proud of it. Are you proud? Eh, hindi ako nag-offering. No? I spend my own money. That's what sin is doing. Proud rebels. Proud thieves. Proud addicts. Sabi ko kasi ko kanina, kasi ko, piliin mo mabuti ang damit mo. Kaya tatamaan ka. Pastor Rajugo din, sabi ko, piliin mo yung damit mo, tatamaan ka. Anak ng pastor na. Ganyan. Actually, nung ginagawa ko yung mensaheng ito, I felt ashamed. Because we were not aware for so long. We have tolerated Satan and sin. Hindi ko parang ano. Alam niyo yung Romans 12:1? Basahin nga natin Romans 12. Open your Bibles to Romans 12. Kung hindi niyo alam, remember this verse. This is a very good verse that will remind us. 1 and 2. Sorry, 1 and 2. Number 2 is very important. Are you there? Romans 12:1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Number 2, listen. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag tayong sabay-sabay sa uso ng mundo. This is what the world wants. Okay, itong normal sa mundo ngayon. Anong sabi ng Biblia? Do not conform to the pattern of this world.
Let's be careful. Very careful. Matthew chapter 4. Let's open our Bibles. Matthew chapter 4. Matthew 4, verses 8 to 9. Alam niyo yung temptations ni Jesus Christ? After siya nag-fast na 40 days. Matthew chapter 4, verses 8 to 9. Gutom na ba kayo? Gamang yun. Matthew chapter 4, verses 8 to 9. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Sabi ni Satanas kay Jesus, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Pinakita ni Satanas ang kagandahan ng mundo. All the pleasures, all the wonders, and all the splendor of this world. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo lahat ito if you bow down and worship me. Kasama na siguro doon yung magandang bahay, magandang kuruma, magandang posisyon sa trabaho. Sabi ni Satanas, I will give this all to you if you bow down and worship me. Ang sagot ni Jesus, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Now the worst thing when you are already proud of your sins is they can't give it up because their position, their fame, their happiness, and their lives depend on it. Hindi na nila mag-give up ang kanilang pagkabakla. Bakit? Kasi doon sila sumikat. Doon na sila naging mayaman. Kung maging lalaki sila, wala na silang fans. Malala ko na, kilala niyo si Tekla, si Super Tekla? Sabi niya, hindi daw siya talaga bakla. Lalaki daw talaga siya. Sabi niya actually na nalaman ko mga last year. Kamag-anak ko pala yun. So, doon sa Pigkawayan. Parang ni mama, parang second cousin. Ano sabi niya? Lalaki talaga ako. No? Kaya lang through this, sisikat siya. Yayaman siya. That's why he can't give it up. Our sins will make us like it and love it and possess it. Because of that, we can't give it up anymore. Yung corruption, they can't give it up anymore. Kasi if they give it up, makukulong sila, masisira ang buhay nila. Their fame, diba? Their lives depend on it. Yung mga addict, kunin mo yung droga, mamamatay sila. Their lives depend on it. Ganyan kadelikado ang kasalanan. Kaya ngayon, well, it's still, making their way into our lives, you stop it. Get rid of it. Yung anak mong babae, parang ito-try pa lang kung she looks good, which is a boy. You stop it. Hindi pwede tayo magbiro ng mga ganyan. Sabi ko talaga sa mga anak ko, we should not, make jokes about being gay. Diba, nabanggit ko ito sa church dati? Diba? We should not make jokes about being gay. That is evil spirits. Diba sa simbahan, alam niyo sa mga simbahan, pag may fellowship ang mga people, mayroong ng mga skit, nagdadrama, na bading sila, bakla sila. If we allow that, we allow Satan to play. We shouldn't even make jokes about that. That's how serious it is. Total cleansing tayo mga kapatid. Let's read this again. Get rid of sin. Okay, patawa-tawa. Sino dito mga idol nila si Vice Ganda? Ha? She's funny. Oh, he's funny pala. Is he funny? Funny. Pero pag
Hindi ko talaga makaya. Pag nakita ko yung mukha niya, parang kasalanan talaga nakikita ko. That's really true. I can't really look at him. Ano, nakakalito. Oh, parang nakikita ko yung, parang kasama ako nasusunog sa impyerno. When I look at that one, diba? He's so proud of being gay. Asawa siyang lalaki. That's sin, okay? Get rid of sin before you like it. You laugh with it. Okay? Na hindi natin maiwasan dito sa Japan, right? Merong uso yung ano, di ba? Bonenkai. Ano pa ba yung isa? Shingenkai. Lahat ng kai, no? May inuman, di ba? May inuman. Okay? Sometimes you have no choice but to go. Okay? But don't show them that you're enjoying it as well. Show to the world that you are different. Laugh with it. Okay lang. Minsan sa'yo pa dadaan, di ba? Ikaw pa magbibigay. Yeah, I know it's hard. It's difficult. I've been there. Ilang taon ako dun sa kaisya ko, every year yun meron. Sabi ko, I can't. No? Ayaw lang. So nagsawa na sila sa akin. Bubayad na lang ako. Yeah, you show it that you don't approve. Okay? Get rid of sin before you like it, laugh with it, or live with it, and then love it. Okay? Okay? Amen. Di ba? Sa umpisa, parang okay lang na hindi tayo maka-attend ng prayer meeting. Right? And then you like it. And then you love it. Mas gusto ka na walang prayer meeting, relax na. Tulog na. Yeah, that's what sin makes. Noong una, parang nahihiya ka pa. Humihingi ka pa ng tawad. Pasensya na talaga, pastor, di ako maka-attend ng prayer meeting. Hanggang sa yung kasama mo, hindi din umatin, tawa-tawa na lang kayo. Hindi ako nakatin na rin, matulog pala tayo. Hindi tayo umatin, di ba? Di ba, you laugh with it, no? Para okay lang, right? No, that's true. That's true. Di ba, you laugh with it. And then okay na. Okay na. Nasanay na. And then you love it. You can't afford to go to prayer meetings. It's scary. Right? It's scary. That's what's happening to churches. Hindi ko kayo babarilin, no? Hindi ko kayo aatakihin. I won't do that. I will not even judge you. Okay? Pag di kayo umattend ng prayer meeting, Bible study, I will still hug you. But you have to be angry with yourself. Are you enjoying the world so much? Many people do. They have to make a choice between the world and the church. They choose the world. Kasi nakikita nila sa church, puro sacrifice, puro hardships. You decide, okay? I won't make that choice for you. Church will not make that choice for you. Whether you give up your vices right now, whether you stop being an addict, you stop being a rebel, you stop being a gay. Marami kaming mga kamag-anak na gay. We still love them, we don't judge them. But they should hate themselves. They're still welcome. They're willing to listen. Okay lang ba kayo dyan? Parang mayroong protesta dito. Tayong lahat.